Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag nating pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo mga kapatid, napakamahalaga sa isang Muslim na sumusunod sa mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mahal nating Propeta ay isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala para ating sundihin, para ating mahalin, at lubos sa lahat ating igalang. Kasi nga ang Propeta Muhammad SAW, siya lamang ang pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mensahe sa huling panahon. Kaya po sa pagmamahal natin sa mahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ating pagmamahal sa kanya ay dapat lubos-lubusin na po natin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Kasi nga sa pagmamahal natin kay Prophet Muhammad sallam, ito ay isa sa mga ng ating katapanda bilang mga tunay na manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang anumang ibinigay ng propeta ay inyong kunin at anumang ipinagbawal sa inyo ay inyong layuan. At matakot kayo kay Allah, katotohanan si Allah ay matinding magparusa. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matinding magparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang hindi sumusunod sa mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mensahero, lalo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mayroong batas ang Diyos. At ang Diyos ayaw niyang parusahan ang mga tao kung sila'y sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sumusunod lamang, hindi tayo mapaparusahan dahil yan po ang ating karapatan. Karapatan po natin na hindi parurusahan basta nasa loob po tayo sa batas ng Allah. Kaya ang pagsunod sa Propeta sallam ay napakaraming bunga. Yun, isa doon na hindi tayo parurusahan ng Allah. At ang sunod mga kapatid, isa sa mga bunga rin para maggabayan po tayo sa matuwid na landas. Kasi ang matuwid na landas, yun po ang ating kaligtasan. Yun po ay merong pabuya si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang paraiso. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihi nabihil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, sabihin mo, o mga sangkatauhan, tunay na ako ay mensahero ng Allah para sa inyo. Na yaong sa kanya ang pagmamay-ari ng mga langit at lupa. Walang Diyos kundi siya ang bumubuhay at pumapatay. Kaya't maniwala kayo kay Allah at sa kanyang mensahero at sa propeta na hindi marunong magsulat at magbasa.
na yaong naniwala kay Allah at sa kanyang mga salita, kaya sundin ninyo siya, baka sakali kayo'y magagabayan. Allahu Akbar. Kaya la'allakum tahtadun, baka sakali kayo magagabay. Kasi nga dapat susundin talaga para magabayan tayo. Kaya ganon, kasi binigyan po tayo ng kalayaan mamili kung susunod o hindi. Kaya kung hindi ka susunod, ay talagang hindi ka magagabayan. Kaya ang mensahero ay napakamahalaga sa ating buhay kasi nga mayroong batas ang Diyos. Hindi ka pwede susunod kahit kaninong batas lang. Dapat sundin mo talaga ang batas ng Diyos para po ikaw ay magagabayan at alam naman natin ang gabay. Ang gabay, ang kanyang bunga, yun po ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga propeta, ganun din ang kanilang misyon. Ang misyon nila para dalhin ang mga tao sa kaligtasan, para sila'y gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, mga kapatid sa Islam, napakamahalaga sa atin na dapat sundin talaga ang mensahero sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga kapag tayo tumalikod, mga kapatid, ang propeta, siya ay inutusan lamang ng Allah. Inutusan lamang sila na dapat sila sundin. Kasi sila ay maggagabay sa atin. Kaya sabi ng Allah, wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin. At wala sa mensahero kundi naghahatid lamang ng ang balita. Naghahatid lang ng balita. Naghahatid ng malinaw na balita. Yun lang ang gawain ng mga mensahero. Kaya kung hindi mo susundin, ay talagang maliligaw ka, kapatid. Kaya napakamahalaga sa Islam na tayo po ay susunod sa mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Susunod tayo. Kaya meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u wa hawati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga suwampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang mensahero at mga binigyan ng tungkulin o kaya mga kinaukulan. Kaya mga kinaukulan, yun, utos din pala yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na susundin natin sila. Kasi nga sila binigyan ng katungkulan. Kaya, ang kadugtong dito, sabi dito, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairul lakum wa ahsanu ta'wila. Sinabi ng Allah, at kung kayo ay nagkasalungat, ay ibalik ninyo ito kay Allah at sa mensahero kung kayo ay mga tunay na mga mananampalataya sa Allah at sa kabilang buhay. Iyon ay mas mainam at pinakamabuti sa pangangahulugan. Kaya doon lang po tayo kasi pangangahulugan ay isa sa mga pinakamahirap na gawain po iyan. Kung ibinalik mo kay Allah, ibig sabihin sa mga salita ng Allah sa Quran, balik mo doon. O kaya kung hindi kayo makita, wala kang makita doon mga talata, ibalik mo sa hadith. Basta mayroon kang makitang hadith. Allahu Akbar. Kasi nga, ganun ang pagpapahayag ng malinaw na paniniwala sa Diyos. Dapat ibalik mo lang ang mga bagay-bagay. Kaya, tapos ito pa mga kapatid, tayo kailangan natin buhayin talagang ating mga puso, lalo na ang ating mga isipan. Kaya pagtugon sa mga salita ng Allah, at pagtugon sa salita ng mensahero. Kasi ang mga mensahero, lalo na si Prophet Muhammad Sallam, hindi naman niya nagsasalita batay sa kanyang pagnanasa. Bagkus, bumibigkas lamang siya ayon sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw tumutugon, ay talagang bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga puso. Lalo na ang puso, nandyan po ang ating pananampalataya. Kaya yun, napakaganda. Kasi nga, kapag ganun, buhay na buhay yung puso, makakapag-isip talaga ng maayos.
Tapos ito pa mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sinabi ng Allah, sabihin mo kung minamahal nga ninyo si Allah, kung gayon ako'y inyong sundin upang mamahalin kayo ni Allah, ha? At papatawarin para sa inyo ang inyong mga kasalanan, at si Allah ang mapagpatawad na mahabagin. Tingnan nyo mga kapatid, ang Allah nagbigay ng kondisyon. Ang kondisyon niya, kung mahal natin si Allah, kung gayon ay sundin ninyo ang mensahero. Sundin natin ang mensahero kasi nga, yun ang pinagkalooban ng mensahe. Kaya tinawag nga silang mensahero Kasi nga sila ang nagdadala ng mensahe ng Allah. Kaya kung mamahalin mo, kung gusto mo mahalin si Allah, dapat ipakita mo muna sa mga mensahero. Sundin mo mensahero. Ha? Kasi yun ang pagpapahayag ng pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya napaganda kapag alam mo ang iyong relihiyon. Kung alam mo ang iyong pinapananampalatayahan. Kasi nga, napakadali na lamang mga kapatid kaysa gagawa ka ng iyong mga bid'ah o mga panibagong pagsasagawa ng pagsamba. Tingnan nyo, ginagawa nila sa Nazareno, mga putol na mga rebulto, mga kamay, ano pa dyan, subhanallah. Meron nga isa ibang bansa, ang mga bungo ng kanilang mga santo, nakapreserve sa isang kristal, subhanallah, tinatawag nilang church relics, mga buto, mga dugo, puso, subhanallah, anong klaseng paniniwala yan? Mga patay, dapat ilibing na lang sa lupa. Huwag ka nang gagawa. Hindi yan pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. Kasi nga, hindi nga inutos yan, tapos gagawin mo pa. Kaya ang pinakaligtas na pagsunod, mga kapatid, mga ligtas na pagmamahal sa Diyos, kung ano lamang ang sinabi ng mahal na mensahero Muhammad SAW. Yun lang. Period. Tuldok. Huwag ka nang magdugtong na o kaya mag-imbento ng mga ibang pagsamba. Kasi mag-iimbento ka, subhanallah, hindi naman nakasaad, hindi naman mababasa, tapos gagawin mo. Ano yung tatanggapin ng Diyos? Nagbigay na ng manual ang Diyos. Anong gusto niya, yun lang gawin natin. Tapos ikaw, hihigitan mo pa. Parang dating mo dyan, nagmamarunong ka na sa Diyos. Kahit hindi utos, nagmamarunong na sa trabaho kung nagmamarunong ka. Dahil hindi naman utos lang, boss, reject kagad yan. Bagsak yan. Hindi yan tatanggapin. Wala kang sasahurin. Ganun lang yan. Kaya, paano na sa araw paghukom? Gumawa ka ng bagay na hindi inutos, itatanggi, iwawaksi po yan. At wala kang gantimpalang mapapala. Ibig sabihin, walang kaluguran sa iyong mga ginagawa. Kaya tayo mga Muslim, mga kapatid, na safe lang dapat gawin mo, sundin mo lamang ang sunnah, ang kapamaraanan ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga yun ang tunay na pagsunod. جمعية الدعوة نور الدعوة للجميع